Magandang araw po sa lahat. Isang mahalagang hakbang sa pagtitiwala na hindi maiiwan ang mga mag-aaral sa panahon ng mga kalamidad. At kasabay nito ang pagtitiyak na ang mga serbisyong pangkalusugan ay nararating ng pamayanan. Kasabay nito ang pagsasagawa ng Yaman ng Kalusugan o Yakap Kalinga Caravan na maghahatid ng libreng serbisyong medikal sa mag-aaral. Ngayong araw, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang inspeksyon at turnover ng mga bagong Learning Continuity Spaces o LCS sa Marcelo B. Fernan, Polambato Elementary School sa lungsod ng Bogo City, Cebu. Ngayon po ay wini-welcome po ng ating mga government officials at mayors ang ating presidente. Kasama po ngayon ang ating presidente sa pag-welcome ang mga Girl Scout at Boy Scout ng Marcelo Elementary School. Ngayon po ay kasalukuyang nakikipag-interact ang ating mahal na Pangulo sa mga bata at nagkakaroon po tayo ng photo op. Kasama po ang mga officials at ang ating city mayors. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Bea Andicoy at live nyo pong napapanood ang ating coverage mula sa official channels ng Radio Television Malacanang at Presidential Communications Office. Kasama ko po ngayon si Teacher Desirel Cuyos para po ipaliwanag kung ano po ang magandang maidudulot ng LCS program para po sa ating mga estudyante at sa ating mga guro din po. Ma'am, magandang araw po sa inyong sa atin. Ngayon po ay nakikita natin ang pag-inspeksyon ng ating mahal na Pangulo sa bagong LCS classroom. Ngayon po ay kasama po natin si teacher at ang ating mga estudyante na nagkakaroon po ng klase. Yes. So magandang araw po sa inyo. Una po sa lahat, malaking tulong ang Learning Continuity Spaces o LCS upang matiyak na hindi napuputol ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral kahit naaapektuhan ng sakuna ang mga paaralan. Ang mga LCS ay nagsisilbing alternative classrooms para sa mga estudyanteng naapektuhan o nawala ng mga silid-aralan. Dahil dito, naipagpapatuloy pa rin ang kanilang mga klase kahit may nasirang school buildings dulot ng kalamidad. Yes, kasama po natin ngayon ang ating DepEd Secretary, Secretary Angara po, Sani Angara. Kasama po niya ang ating butihing Pangulo na nag-i-inspeksyon sa ating bagong Learning Continuity Space. Sa sandali pong ito ay nakikipag-usap po ang ating Pangulo at ating DepEd Secretary sa ating mga mag-aaral na nagkaklase po ngayon sa bagong classroom na itinayo po para po sa kanila. Ma'am, may mga tanong lang po ako para sa inyo bukod po dun sa una po nating napag-usapan. Ano po ang mga paunahing features ng mga modular classrooms na ito? Ang mga modular classrooms na ito ay idinisenyo upang maging matibay, moderno at handa sa iba't ibang sitwasyon. Una, mayroon itong durable steel structure na nagbibigay ng matibay na proteksyon para sa mga mag-aaral at guro. Ikalawa, ito ay may solar power system na tumutulong upang magkaroon ng sustainable at reliable na supply ng kuryente. Mayroon din itong internet connectivity na mahalaga para sa digital learning at paggamit ng iba't ibang online educational resources. Bukod dito, bawat unit ay may built-in toilet facility upang masiguro ang kalinisan at kaligtasan ng mga gumagamit nito. Ang bawat modular classroom ay may halagang humigit kumulang 1.65 million pesos na isang mahalagang investment para sa patuloy na edukasyon ng ating mga kabataan. Ang mga modular classrooms na rin po ito, ma'am, ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang agarang matugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan na naapektuhan ng sakuna noong nakaraang taon. Ang nasabing modular classroom ay dinisenyo upang makapag-accommodate ng higit kumulang 40 na students po. Tama po? Yes po.
Ma'am, gaano po kahalaga ang mga proyektong tulad nito para sa mga mag-aaral dito sa Bogo City na naapektuhan nga po ng lindol nung nakaraang Setyembre? Yes po, napakahalaga po talaga ng proyektong ito, lalo na para sa mga mag-aaral dito sa Bugos City na naapektuhan ng lindol noong September 2025. Sa pamamagitan ng Learning Continuity Spaces na ibabalik ang ligtas na learning spaces kung saan maaaring mag-aral ang mga bata ng maayos at walang pangamba. Makikinabang po dito ang mga mag-aaral mula sa Marcelo B. Fernan Pulambato Elementary School at Binabag Elementary School na kabilang sa mga paaralang naapektuhan ng lindol. Sa kabuuan po, nakatutulong ang proyektong ito upang ma-minimize ang disruption sa edukasyon at masigurong tuloy-tuloy ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Matapos ang inspeksyon ng mga learning continuity spaces, tutungo naman ang ating Pangulo at ating Secretary DepEd Secretary Sonny Angara sa lugar kung saan isinasagawa ang Yakap at Kalinga Caravan. Sa mga sandaling ito, nasasaksihan po natin ang pagbisita ng ating Pangulo at ng ating DepEd Secretary Sonny Angara sa Yakap at Kalinga Caravan. Ma'am Desh, pag-usapan naman po natin ang Yakap Caravan. Ano po ang layunin ng programang ito para po sa ating mga mag-aaral at sa ating komunidad na rin po? Yes, ma'am. Ang Yaman ng Kalusugan o Yakap Caravan ay isang programang naglalayong maghatid ng one-stop shop for primary healthcare services para sa mga mag-aaral at komunidad. Sa pamamagitan ng programang ito na ipagkakaloob ang libreng serbisyong medikal upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa kalusugan at higit sa lahat, layunin nitong suportahan ang health and well-being ng mga estudyante, guro at kanilang mga pamilya dahil naniniwala tayo na ang isang malusog na komunidad ay mahalaga para sa tuloy-tuloy na pagkatuto. Samantala, patuloy ang pag-iinspeksyon ng Pangulo sa mga pasilidad na ihinanda para sa mga benepisyaryo ng Yakap Caravan. Ganitong mga inisyatiba ay bahagi ng layuning ng pamahalaan na pag-isahin ang mga serbisyo at iba't ibang ahensya upang mas mapadali ang pagdating ng mga serbisyo sa mga lokal na komunidad. Ma'am Desh, tungkol naman po sa mga beneficiaries. Ano-ano po ang mga serbisyong inihanda para sa mga beneficiaries po ng Yakap Caravan? Okay, so maraming serbisyo po ang inihanda para sa mga benepisyaryo ng Yakap Caravan. Kabilang dito ang free medical consultations kung saan maaring magpatingin ang mga estudyante, guro at miyembro ng komunidad. Mayroon ding laboratory test upang masuri ang kalagayan ng kanilang kalusugan. At bukod dito, may dispensing ng 21 types of essential medicines para sa mga nangangailangan ng agarang gamot. Kasama rin sa serbisyo ang PhilHealth registration at updating of records upang masigurong mas marami pang mamamayan ang may access sa health insurance at medical support. Tama, malaking tulong po talaga ang Yakap Caravan, no? Para po sa ating mga learners, sa ating non-staff teaching personals and sa ating mga teachers din po. Ma'am, paano po nakakatulong ang mga ganitong health caravans po sa pagtuklas ng maagang pagtuklas po sa mga sakit at paano po nito pinalalakas ang primary health care sa community po? Alright. Malaki po ang naitutulong ng mga health caravans tulad ng Yakap na sa maagang pagtuklas ng mga sakit o early disease detection. Dahil sa mga libreng konsultasyon at laboratory test, mas madaling natutukoy ang mga posibleng kondisyon sa kalusugan bago pa ito lumala. Ngayon po ay nasasaksihan natin na nagkakaroon po ng saglitang photo op po. Kasama po ang ating President at ating DepEd Secretary. Kasama po ang mga teachers, students po. Samantala naman po, bago po magsimula po ang aktibidad ngayong araw, ay naghatid po ng ibang tulong pa ang opisina ng Pangulo para po sa komunidad ng paaralan. Nagbigay po ng Starlink Internet na ininstall na sa loob po ng mga premises. Pamahagi na rin po ng 181 school bags para sa mag-aaral, kinder at grade 1. At meron din pong 800 pack meals para po sa mga mag-aaral, magulang at mga guro. Samantala naman po, ang
ganitong mga inisyatiba po ng ating administrasyon ay muling nagpapakita na ang pamahalaan ay patuloy na nagsisikap na tiyakin ang edukasyon at serbisyong pangkalusugan ay mananatiling abot kamay ng mga Pilipino kahit saan at kahit kahit sa panahon ng mga pagsubok. Muli po ako po si Bea Andicoy at kasama ko po si Teacher Desh Cuyos ng Marcelo Elementary School at ito ang live na to ay napapanood mula sa ating Radio Television Malacanang, Presidential Office Communications at Department of Education. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas.